Parang yung palakpak na yan, hindi kay Lord yan. Gusto kong marinig ang side ng palakpak ng mga taga-California. Mga taga-New York. Lahat ng taga-langit, pumalakpak ng malakas at sumigaw ng malakas na Hallelujah! Isa pa, Hallelujah! Yan. Pwede bang ibaba mo yung face mask mo, sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Diyos. Buhay ka pa. Yan. Okay? Sige po, tayo po yung makakaupo na. Good morning po sa ating lahat. Yan. Di po ako sanay na may ilaw. Kasi pag ako po'y natutulog, walang ilaw. Yan. Sino po dito yung first time? Bukod sa akin? Yan. So, I'm very thankful kay Lord. It is because my first time na makapag-preach po sa inyong harapan. Amen? Papasalamat po ako kay Pastor Ralph sa binigay niya opportunity para po ako'y makapagturo. Si Pastor Ralph po ay nag-text sa akin. Sabi niya, pausap na po sa inyo. Ako po hindi makakadalo. Sila po ay nasa Ukraine. Nagbabakasyon ng mag-asawa, hindi pwedeng tawaging may sakit o whatever. Basta sabihin, nagbabakasyon yung pamilya para may dating. Amen? Sino po dito gusto magbakasyon sa ibang bansa? Ay huwag naman kayo magsasabay-sabay at baka walang umattend dito. Okay? Let us pray. Lord, salamat po sa umagang ito. We entrust to you, Lord, this service. This is yours. We are celebrate your victory in the defeat of the enemy once again in this place, inside and outside of the church. Lord, open our heart and mind and soul. Holy Spirit, teach us and guide us, lead us. Lord, more of you, less of us, O God, right now. Kaya Panginoon, salamat po sapagkat kami nagdideklara ng katagumpayan ng Panginoon sa kalagitnaan ito. Kaya Panginoon, we bring back all the praises, thanks and adoration in the name of Jesus. And everybody shout! Yan. Kayo ba'y masaya? Pumalakpak dito yung mga pogi. Yung gwapo. Alam niyo po, hindi po namin tinatanggap sa Garcia ang gwapo. Ang tinatanggap po namin sa Garcia ay pogi. Pastor, anong pagkakaiba ng gwapo at saka pogi? Ganito po. Ang gwapo, maaaring nasa hitsura lang, nasa yung physical appearance lang niya. Pero ang mga pogi po, ayan po ang mga tunay na nilikha ng Diyos. Yan. Paano mo nasabi, Pastor? Ang pogi, makinig po kayo sa akin. Ang pogi, pag inutusan ng Lord, humayo ka sa San Jose, ano sagot ng pogi? Gipo. Makinig muna kayo. Ano sagot ng pogi? Gipo. Mag-life group ka sa San Jose. Sagot ng pogi. Gipo. Baliktarin mo ang gipo. Yan. Pumalakpak po dito yung mga pogi. May ilang babaeng pumalakpak eh. Yan. Tayo po ba pwede na mag-start? Sige po. Aray naman po 4 na oras. So ako po yun yung pagtitiyagaan. Sa biyaya ng Lord. 2 Chronicles, chapter 1, verse 7 to 11. Ito po the life of Solomon. Sabi sa verse, kinagabihan, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, sabihin mo kung ano ang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. Sumagot si Solomon, napakabuti ninyo sa akin, sa aking amang si David. At ngayon, ginawa ninyo akong hari, nakahalili niya. Natupad sa akin ang pangako ninyo sa kanya. Ginawa ninyo akong hari ng isang lahing sindami ng alabok sa lupa. Kaya ngayon, ang hiling ko'y bigyan ninyo ako ng katalinuhan at kaalaman upang mapamahalaan ko ng marapat ang bayang ito. Kung hindi ninyo ako bibigyan ng kakayahan, papaano ko pamamahalaan ang malaking bayang ito? Verse 11, mabuti ang hiniling mo, sagot ng Diyos kay Solomon. Hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan, hindi mo hiniling ang kamatayan ng iyong mga kaaway o pahabain ang iyong buhay. Sa halip, ang hiningi mo'y katalinuhan at kaalaman sa pamamalakad ng bayang ito na niloob kong pagharian mo. Let us pray. Lord, salamat po.
Maparangalan, Lord, kayo sa pagkabasa ng iyong salita. O Banal na Espiritu, kayo po yung magiging guro mula sa umpisa hanggang sa matapos ang gawain ito. At kaming iyong mga anak, Lord, sasama kami sa oras na ito sa lahat ng celebration na pwedeng gawin ng mga anghel dyan sa langit sa oras na ito. Kaya Panginoon, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pang palakpak. So ang ating pong pinakatema sa umagang ito, tamang paghingi sa Diyos. Sino po dito yung may hinihingi? Yan. Mukhang malaki yung pangangailangan. Okay. Lahat po tayo ay may hinihingi. Lahat tayo nagre-request kay Lord. Pero ang tanong, tama ba ang ating hinihingi? Ang hiningi, ang dami po sa totoo lang, ang daming pwedeng ibigay ng Diyos kay Solomon. Pero kung inyong mapapansin doon sa ating binasa, pinagpasyahan pa rin, nanggaling pa rin mismo kay Solomon yung kanyang hihingin sa Diyos. Hindi siya nag-demand. Na Lord, ito ibigay mo sa akin. Pinapili ng Diyos at maganda ang napili ni Solomon. Yung talino at kaalaman. Alam niyo kung bakit? Itanong sa akin, bakit ayun po ang pinili ni Solomon? Itanong, Pastor, bakit po? Ang hiningi ni Solomon ay katalinuhan at kaalaman. Why? It is because may purpose si Solomon sa kanyang hiningi. Hindi lamang humingi si Solomon, Lord, bigyan mo ako ng talino at kapugian at ako'y mag-aasawa ng 1,000. No, hindi ganon. So, tuloy po tayo. Kapag naririnig natin ang pangalan ni Solomon, meron dalawang bagay na pumapasok sa isip ng tao. Tama, mali? Ano ang pumapasok sa isip ng mga tao? Una, si Solomon ay may angking talino. Pangalawa, si Solomon ang taong may pinakamadaming asawa. Pero ang ating pong pag-aaralan, talino ni Solomon, hindi yung karesma ni Solomon. Wala naman siguro nag-deserve dito na magkaasawa ng 1,000, tama? Eh, Pastor, isa nga wala pa. So, ang matalinong tao, alam niya na ang hinihingi niya ay para sa ikabubuti ng marami. Tama po ba tayong lahat? Na sa paghingi natin, dapat may kasama pala itong talino at hindi lamang po yun. Dapat po tayo ay may tamang motibo. Baka ikihihingi ng, Lord, bigyan mo ako ng rep na kasintaas ng aming kisame at madaig ko aring kapitbahay namin. So kung ang puntos natin ay ganyan, may question. Hindi sa hiningan, may question sa loob ng puso ng humingi. So, ang paghingi dapat may talino. Nawawala ang sariling kapakanan, kundi sa kagustuhan ng Diyos ang nasusunod. Hindi yung hingi ka ng hingi, Lord, bigyan mo ako ng jowa. Sino po dito wala pang jowa? May pailan-ilan sa media. So, bakit natin hinihingi? Anong puntos? So, lahat ng ating hinihingi, feel ba natin, ramdam ba natin na ito'y magpapalapit sa Diyos? Search our heart. Baka ikaw hingi ng hingi kay Lord, kaya hindi ibinibigay ng Diyos, mawawala ka sa JA1 San Jose. Makita ko ikay nasa Mormons. So, paano natin madidetermine ang isang tao ay matalino? Pumalakpak po dito yung matatalino. Sabi, ang totoong matalino, gusto pang matuto. Umaamin siya kung hindi niya alam para maituro sa kanya. So yan palang mga matatanong, yung bata, yan madidetermine natin kung siya'y matalino. Yan po'y tanong ng tanong. Mami, saan po tayo sunod na pupunta? Mami, ano pong bibilhin? Mami, paano po pumunta sa langit? Anak, hindi kita masasagot at hindi pa ako galing dyan. So, pero walang talagang tao matalino ang magiging mayabang. Tama? Ayan pong taong mayabang, may ma-share po ako tungkol sa taong mayabang. Sino po dito? Wala po ditong mayabang maliban sa akin. Napaka-holy naman ang taga San Jose. Parang, alam nyo, parang kayo napaka-seryoso, no? Parang pag ako nag-joke din, hindi kayo tatawa. Katagal kong pinag-aralan. Okay. So, yung word na mayabang, yan po ang isang sumisingit sa isip ng tao at alam ng Diyos yan.
Hindi ko na po ikukwento yung tungkol sa mayabang. Baka siya yung paglabas, siya yung gayanin. Hindi na po. So sa totoo lang, huwag tayong maging mayabang. Huwag mong sabihin mas magaling ka kaysa iba. Pero atin laging tatandaan, laging may mas mahusay kaysa iyo. Ay, Pastor, ako po ibalediktorya nung high school. Hindi po nasusukat ang buhay kung ikaw ay may medalya o wala nung high school. Kadaling mag-pretend. Yung kaklase ko nga nung high school, papasok sa school yung tipay ng poloy sala pa. Pupunta lang sa school at magdadama. Walang ka-ambition sa buhay. Pero hindi natapos doon. Aba, kita mo ngayon, ang mga kabarkada ay mga senador. Sabi ko, timo nga naman ang buhay ng tao, huwag mo sasabihin na siya nung high school ay ganon, hanggang sa siya ay tumandat, magkapamilya, ganon pa rin, nababago ang sitwasyon. Kaya huwag tayo magmamalaki kung ang iyong kaklase sa iyo nanunulat. Ano ko, yung kaklase ko naman ngayon sa akin nanunulat. Aba, ngayon vlogger, yumaman. Kalasi may pailan-ilan ditong mga vlogger. So walang tao pong matalino na magiging mayabang. Kasi ang taong matalino, alam niya na hindi siya matalino. Why? At alam niya ang kanyang mga alam ay galing lamang sa Diyos. So walang matalino na bumukal sa iyo ang talino. Lahat po ay galing sa Diyos. Tanda ko po na kami nag-graduate ng high school. Ang dami nung medal nung aking katabi. Kasi ako po ay nasa unang row ng mga lalaki kasi ang apelido ko po B, as in boy. Yung babae, pinakamatalino yung nasa dulo. Kada eskulaang, talagang daplisan sa akin yung medalya. Hindi ko po matiis. Ako'y nanghiram ng isa at ako'y nagpa-picture din naman. Sino po sa inyong gayong kalase may gumagawa ng ganyan? Nagpa-picture din at maipakita sa nililigawan. Kita mo naman niya. Ito masakit, ipopost. Huwag na tayo magkunwari. Mahirap mamuhay sa pagkukunwari. Pinaka-the best na tinanggap natin sa ating buhay, walang iba kundi ang Diyos. Amen? Kaya tama ang sabi ng Bible, kung ikaw ay magmamalaki, ang Diyos ang iyong ipagmalaki. Palakpakin naman si Lord. Lagi ko pong sinasabi, si Lord dapat ang mahayag. At sa biyaya po ng Lord, sa amin po, sa JA1 Garcia, nakakatuwa po, kaganda po ng inyong building. Ang amin po hindi ganitong kaganda. Pero may nasimba rin naman. Oo. Biyaya po ng Lord ay tayo po napagkalooban na ng Diyos ng lupa. Kami po nakabili na ng lupa. Oo. Ay nung una po hindi ko po namin plano pero biyaya ng Diyos dumadating talaga pag ang plano ng Diyos ay naando na. Dumating po yung lupa, almost 1,113 square meter. So nagkakahalaga po siya ng 2.1 million. Kami pala'y milyonaryo. Pumalakpak ang susunod na. Alam niyo ba ang pagkilos ng Diyos, napakahirap ipaliwanag. Hindi po namin plano talaga ang bumili ng lupa kasi ganun kalaking halaga. Pero dumating po sa point na may nagsabi sa amin, Rev, pwede bang ganito, ganyan, ganyan. Dito na lamang po kayo sa 370 square meter. Tatanggapin na rin namin kasi walang choice. Pero ang totoo lang, ang halaga ng 360 square meter ay 1.7 million. Alam nyo, ang ginawa ng Diyos, sabi nung may-ari, tuturuan ko kayo. Sabi, ilan ba kayo pastor na natin sa church? Kami po tinanong kung ilan. Kasi pinag-aralan po namin yung lugar. Sabi ko, kami po mahigit na 300 na na-attend. Sabi ay ayaw ko, kayo po'y sikip sa 360 square meter kung kayo magpapagawa ng building. Bibigyan ko po kayo, mas malaki, 1,042 square meter. Sabi ko, magkano halaga? 1.9. Apoy, 200,000 ang pagitan. Ay tanang 800 plus ang kuwan. Sabi ko, parang gusto ko nga, aray. Tinanong nyo ko kami may pera. May pera ho kayo, pastor. Wala ho kami pera. Pero ako'y naniniwala, malaki ang ating Diyos. Kayo ba naniniwala sa sinasabi ko? O kayo Hindi po ito katang-isip. Ito po yung totoo na alam ko may gagawin ang Diyos dito. And by the grace of God, nabayaran po natin. Palakpakan natin si Lord.
Nabayaran po yung lupa at ngayon po kami naghahanda na sa building. So by next year po kami makapag-umpisa na, wala pa rin pera. Pero hindi po nababago ang pangako ng Diyos no matter what. Ano man ang mangyari, yung promises ni Lord hindi po yung mababago at doon po kami nakahawak. Kasi almost 10 years na po kaming nangungupahan, nung amin pong kinuwinta, 1 milyon na rin. Sabi ko, Lord, bigyan nyo naman po kami ng lupa. Pero tatandaan nyo ha, lupa ng church baka naman yung iba nagpapatayan sa lupa. Inyong tatandaan, tayo ang hinihintay ng lupa. Huwag ka na maghangad ng malaking lupa kasi 3/4 ka rin laang. Okay? So pag-aralan natin, there are 3 things that Solomon did as a result of his wisdom. Tatlong bagay na nagawa ni Solomon na bunga ng kanyang pagiging matalino. Number 1. Pasensya na po kayo, ako po yung natingin ngayon kasi sanay po ako sa amin, may TV maliit. Po yung napapatingin. Yan. Number 1, ang talino ay maaari magdala sa mahusay na pamumuno. Intelligence can lead to great leadership. Tama? 2 Chronicles chapter 1 verse 14. Nagtatag si Solomon ng isang hukbo na binubuo ng 12,000. Ilan pong libo? 12,000 kabayuhan at 1,400 na karwahe. Ang mga ito'y inilagay niya sa Jerusalem at sa iba't ibang lugar. Kung mapapansin po natin, yung gayong kadami na ilagay ni Solomon na maayos. Why? Dahil siya'y matalino na organized, na isaayos yung lahat ng yon. Roma chapter 13 verse 1 and 2. Tingnan ninyo ha. Ang bawat tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang pamahalang umiiral ay itinatag ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos. At lalapatan ng parusa ang sino mang lumalaban. So alam niyo po ang nangyari sa atin, nito nakaraang halalan, ang dami po nag-away-away. Sure dito po iwala. Yung iba hindi nag-iimikan, dati nag-a-appearance sa church, ngayon hindi na nag-iimikan. Dahil ang naibuto ng isa pink, yung isa green o red, yung isa naging blue. Pero sa amin po, walang dating po sa amin ng halalan. Kahit naman manalo si BBM o si Lenny, yung asawa pa rin namin ang nasusunod. So kung ikaw ay napagkatiwalaan na maging isang tagapanguna o leader, huwag mong iisiping pagmamayari mo. Kami po bilang mga pastor, with Pastor Ralph, ang amin pong iniisip, sa totoo lang, ito po yung aking napapagbasihan, hindi po ako nagiging mahigpit sa aking mga plaques. Hindi naman ganun kahigpit na hahawakan ko sila sa liig. Kasi tao lang sila. Sabi nung iba, Pastor, normal ba sa inyo sa church nyo may magligawan? Abay, oo! Gusto ko nga mag-asawa na at pag nanganak, di dadami ang atin sa church. Normal yan. Free will yun ng tao kung nagliligawan. Baka na may nahihiya kay pastor. Yung isa hindi lang ako makapag-pastor. Ako po'y magta-39 years old na. Wala pang jowa hanggang ngayon. Pwede mo niyo akong kahabagan para kay sister? Mukhang may tinatamaan dito. Sister, date tayo sa Valentine. Ay, ang Valentine, walang dating sa amin yan. Kahit wala kaming ka-date kapag February 14, basta February 15, may sahod kami. Ayos na yan. So, napakagaling na dapat tayo'y may mahusay na leader. Huwag mong iisipin pagmamayari mo ang nasasakupan mo, kundi napagkatiwalaan ka lang din. Kaya paghusayin mo na. Kayong lahat na life group leaders dito, pwede mo makikita sa kamay lahat na may mga life group dito, taas po ang kamay. Yan. 1, 2, 3, 300. Yung iba, bakit hindi nagtataas? Kami po, pastor, ay busy sa business. Yan. Pwede po yan. Baka yung iba nakay chinkitan kahapon. Yan. So, hindi. Dapat ang isang mahusay na leader, sa totoo lang, kapag mahusay ka, mamuno sa church o saan man, hindi ka nila malilimutan. So, huwag kang masyadong mahigpit. Wala naman perfect na leader. Kahit sa worship team, ang chairman dyan, ang chairman sa youth, sa YP, sa young professional, sa young adults, lahat po sa amin may mga chairman, mga pasalasala Anong puntos? Hindi naman sila magaling.
Ang maganda, nag-yes sila kay Lord at sila'y handang sumunod sa ipinagagawa ng Diyos. Walang magaling dito. Walang mahusay dito. Si Lord ang magaling dito. Sumunod ka lang. Salamat, konsihal. Salamat po. So, napapansin ba natin kung bakit hindi nagkakasundo-sundo ang mga samahan? Alam nyo, makinig po kayo sa akin. Una, maraming suggestion. Pastor, di na ang ilaw, di na po ang speaker, di na ang aircon. Bakit ba naman ang kurtina ng CR kapangit? Sino po dito? Kung ikaw ay binubulungan ng Diyos na napapansin mo ang kurtina ng CR ay medyo pangit, ikaw na ang magkusa. Paltan mo na. Huwag mo na sabihin kay pastor. Pagdating ni pastor dyan sa isang araw, ang kurtina bago na. Amoy kuwan, amoy SM na ang CR. Hindi yung pagpumasok ka, mukhang madideliverance ka. Ang daming high tea, ang daming nakasabit. Dapat po tayo sa totoo lang, kapag ikaw ay binubulungan ng Diyos, ikaw na ang gumawa. Bakit ka naman ang ating sahig? Yung pong amin church, amin pinapintahan po ang sahig kasi sa totoo lang, amin pong ipatatal siya, hindi nga pala amin, butit ang aking isip, naging advance. Hindi ko na po ipatatal, sabi ko, diyan muna papipintahan at tayo may loobin ng Diyos na sa mga susunod na taon ay tayo makakaalis na dito. Kami po from Egypt going to Promised Land. Pero kami ngayon po nasa wilderness. Kami po nasa wilderness. So, ang biyaya ng Diyos, sa totoo lang, bakit hindi magkasundo? Ang dami suggestion. Una, maraming nagmamarunong. Sino kaya din eh? Yung iba walang pakialam. Meron pa dong kapag nagsuggest ka, kukontrahin. Meron po ditong ganon, wala naman. Salamat sa Diyos. Huwag ka mag-suggest, may masasabi pa rin. Eh, saan ka naman lulusot? Ha? Ala, yun naman ni kaya, pinakikinggan ni pastor, malapit kay pastor, kaibigan ni pastor. Hey, alisin mo na sa pag-iisip mo yan. Lahat po tayo na pagkatiwalaan dito, hindi lang si pastor, ginawa lang siyang tagapanguna. So, kailangan po natin ang talagang may talino. So, ang isang pinuno o leader, sa totoo lang dapat yung kinatatakutan, hindi namang kamay na bakal ang ginagamit ni Pastor Ralph dito, di ka? Lalo pa si Pastor Ralph, yung po ay napakamahinahon, sabay gagayon. Kilala ko po yung batang yon kasi ari po yung mga magulang, ayun po yung bata pa, kilala ko na yon. Halatang kami po yung matanda na. Ari po ang aking buhok. Ako po ay nagpatina, ako po hindi ko na itinuloy. Wala rin namang magiging bunga. Nalabas din naman yung reality, yung totoo, di ba? Ako po, gayak, pakukulayan ko po, bago pumunta kahapon, pakukulayan ko po arin ng dilaw. Eh, baka po ako mapagkamalan ninyo si Sanggoko. Kaya, yung iba, hindi alam ng mga yung adult si Sanggoko. Di ba? Ang alam niya si Cardo. So, tanong, paano ma-organize ng isang mahusay na leader ang kanyang samahan? Kapag minsan dumadating sa point na may mahirap na sitwasyon sa church, sa totoo lang, hindi man gaano katalinuhan yung pastor, pero siya'y nagiging mukhang matalino dahil siya'y inutusan ng Diyos na pangunahan. Please, huwag naman kayong kukontra agad. Nagsuggest ang pastor, kami ang mga pastor gusto namin maganda ang church, mabango ang church, may ilaw, kaya yung ilaw na yan pinagaganda para at least kahit papaano makasunod tayo. Kasi ayaw natin na ang church hindi maganda. Yung amin hindi kagandahan, talagang pinipilit namin maganda. Pero wala na talaga eh. Pero ang na-attend magaganda. Baka yung isa sang araw din, Rev, saan po ang J.A.1 Padre Garcia? Maging loyal ha. Ano pa? Yan. Ito po yung maganda. Dapat talaga ang isang pinunong matalino. Una, siya'y naghuhubog ng kanyang nasasakupan. At hindi lang paghubog na matrain o matuto, paghubog na may kasamang concern. Kayo ba'y mahal ni Pastor Ralph? Ramdam ninyo? Ay, oo naman. Kaya ako
Ako yung life group ni Pastor Rolf, lagi nasa McDo. Ano naman, kayo mahiya-hiya naman. Kadami nyo nakain bago hindi pa kayo susuporta. Amen? Naisip ko lamang po kasi sa amin po sa aking life group, ang aking pong life group ay almost 30 or 40. Ginagawa ko na pong 4 na grupo. Kasi mga youth na po, ako po talaga, ilan na po yung young adult. Ay mga youth na po yung aking nila life group. So, napakadami po, hindi po namin matatapos. So, kami po yung nag-4 na grupo. Ang puntos po ito. Ang akin pong iniisip sa kanila, sabi ko, hindi ka tinawag ng Diyos dito sa church para maging display ka lang. Kung gusto mo maging matalino, sumunod ka sa Panginoon. At sa biyaya po ng Lord, ang J.A. Garcia, by the grace of God, kami po ngayon ay malapit na magkaroon ng 7 to 8 outreaches. Sa biyaya ng Lord, sabi ko, ako po yung nagpapasalamat kay Lord kasi napakasisipag ng aking leader at mga youth. Sobra pong sipag. Ako'y tulog, sila nahayo. Sabi ko, makaranas naman ako ng alwang kasi nung kailan, hindi ako maalwan, hindi ako madali. Ako ang lahat, ako ang ganyan. Ngayon, pagdating ko sa church, Reb, tapos na ang deliverance. Hindi mo ako tiniraan kahit kaunti. Kasi yung mga youth, sanay silang mag-deliverance. Kaya pag minsan, pumunta sa handaan, Reb, tapos na po, nakakain na po kami. Talagang napakapag-agresibo ng aking mga youth na are. Anong ginagawa namin pag may piyestahan? Baka sa inyo, may hindi namimiesta dito. Tawagin nyo kami sama-sama. Anong puntos? Napunta kami doon, hindi ipinagbawal ng Diyos ang piyestahan. Ang masama sa piyestahan, ikinigdadala, hindi ka man pinagdadala, ikinigdadala. Amen? Ako ang leader. Ako'y pastor, ako'y masaya kahit saan mo ako isama. Ako'y pwede, matanda, bata. Pwede ako, gusto ko yon. Sabi, Reb, sa Fiesta ng Garcia, sakay tayo ng Ferris wheel. Sa lublob ko nalain ako, dyan ako nalulula eh. Sasakay ako kasi gusto ko masaya sila. Yung ba'y pagpapakita ng matalino, hindi pagpapakita ng concern. Kasi once na concern ka, nagmumukha kang matalino. Palakpak naman kayo. Kaya itong si Solomon sa sobrang talino nito. So, ang isang matalinong pinuno ay laging tumatayo sa pagitan ng dalawa para maging patas ang pasya. So, ang pinunong matalino hindi nasusuhulan. Kaya yung mga teacher dito, sinong mga guro dito? Tasi po ang kamay. Wala ditong guro. Iisa. Yung nag-worship lead, ang guro. Mga ma'am, dapat hindi po kayo nasusuhulan. Nabigyan laan ng isang walis, pasa na. Pagpapakita na tayo po ay may paninindigan. Abay, kailangan mo mag-aral. Kasi sabi ko doon sa akin, sa Garcia, hindi sapat na humawak lamang kayo ng diploma after ng 4-year course nyo. Hindi yun sapat. Ikaw nga nakagraduate doon, wala ka namang alam. Pinagpatay pa ng baboy. Wala namang natutunan. Tulad ng tulad, tsamba ng tsamba, nakatsamba. No. Gusto ko pag alis ninyo sa school, kayo ay may natutunan. Wala nga natutunan. Kundi mag-TikTok. Hindi po masama ang pagti-TikTok ha. Ngayon po madami nagkakapera dyan. So, lalabas na mahusay ang isang pinuno kapag ang kanyang pasya sa salita ng Diyos siya nakasandal. Kaya tayo nagmumukhang matalino. Amen? Dapat tayo maging matalino tulad ni Solomon. Sabi nga sa isang quote, o tayo pakilagay ng quote. Yan. Kita ba ninyo? Basahin natin yung malakas. 1, 2, 3, go! Nawala na? May kasunod pa yan, Toy? Oo. Bilang leader, dapat maihalintulad ka sa isang kawayan. Yan po matatalinong leader. The higher you grow, the lower you bow. Ang kawayan kasi, habang yan, ang tendency ng kawayan kapag itinanim mo, say pataas ng pataas. So kung ikaw ay pinili at hinirang ng Diyos, dahil matalino ka, dahil mayaman ka na, ang tendency mo ay
yumuko. Sabi nga ni Ed Lapis, ang kahoy na kilo at baluktot, hutukin hanggang malambot. Paglaki at pagtayog, mahirap na ang paghutok. So dapat po tayo ganyan. The higher you grow, the lower you bow. Dapat po tayo bilang mga anak ng Diyos, ikaw ay mayaman at matalino, dapat ikaw ay maging ganyan. Tulad ng palay. Di ba? Ang palay sa pagdami ng bunga, lalo silang yumuyuko. Hindi yung, yan namang aming pastor na idek ko pa mag-preach. Yan namang aming worship leader na isa masama naman sayaw, hindi naman maganda. So kung ikaw ang pinili, bakit siya? Kung ikaw ay mas magaling sa kanya, bakit siya narin eh? Hindi naman pastor, magaling, ay napililaan ng pastor. Oo nga, bakit siya narin eh, hindi ikaw? Baka ikaw isa 2034 pa. So wala pinakapuntos. Kung gusto mo maging matalino, samahan mo siya. Ate, ang ganda ng kanta mo. Alam mo sa mga nagwa-worship dito, pagbaba sa stage, inyong purihin. Ate, kakanta, nakaka-bless ang kanta mo. Tanda ko po kami na-attend sa his life with Pastor Ralph. Ay, ewan ko kung alam ito ni Pastor Ralph, his life sa San Fernando, Pampanga. Yung po na-attend kami ng prayer works. Saan kayo nakakita? Alas 4 ng umaga nagpipray na. Speaking tongues talaga sila lahat. Wala pong Tagalog. Hurabashika darabag. Sabi ko, ate, saan ang CR? Hurabashika. Hindi kami pinapansin. Ate, CR na kami. Hurabashika. Saan po ang CR? Kendarabayak. Grabe naman, are. Talaga hindi ka sasagutin. Maghahanap ka. Ang punto ito. Alam nyo ba? Dahil yung worshiper doon lalaki, natugtog laang. Ang tugtog kasimple laang, acoustic laang ang kanyang gamit. Padalawang gabi, padalawang araw, may nagpunta tao, sabi doon sa lalaki, Toy, tinawagan, ikaw ba ang worship leader, ikaw nakanta? Sabi, opo. Sabi ng lalaki, ako po'y padalawang ng araw na umaattend dito. Ano pong puntos? Na-bless ako sa kanta mo. Sabi, may ibibigay ako sa iyo, nakaganti po yung kamay. Ito ibibigay ko sa iyo kasi na-bless ako sa kanta mo. Pagkabigay, susi po siya ng Hilux. Sabi, bakit po? Basta na-bless ako. Yung Hilux bagong bili. Napag-isip-isip ko noon, ako'y nasa CR. Hindi na kaya ako magpapastor at ako'y kakanta na rin laang. Anong puntos? Sa bawat ginagawa mo sa buhay mo na nakakonekta ang puso mo sa kagustuhan ng Diyos, may blessing yan. Pumalakpak dito ang gusto ng Hilux. May isa mag-aabot na lamang, ate, ari ang susi. Susi ng baol. Susi ng aparador. Pag binuksan mo, puro listahan ng utang. Gusto natin mangyari yon. Sabihin mo, ako yon. Yung may buhay, ako yon. Magtataka kayo sa isang araw pag may kumanta. Ganda kumanta ni ate. Sa totoo lang, kaganda niyang kumanta. Ikaw ba ate may nagbigay niya sa iyo kahit isang hamburger? Meron na, dahil nagandahan sa kumanta. Yun, sundan niyo ng soft drinks. Parang may kabahagi. Natutuwa, gaganahan yan sa pagkanta. Pag iyong binigyan yan, yung iba'y pula pang inaabot, tanangan pa atin, pauwi, first time moment. Ang nakanta naman doon, hindi naman na-smile. Dito pala sa church, kailangan yung ikaw ay nangiti. Kumusta ang buhay? Ari. Wala pa rin, single pa rin. Kumusta rin? Wala pa rin sidecar. So sa totoo lang, napakasarap mamuhay. Ayun, talino ni Solomon, lahat na may galing sa Diyos. Tinitingnan lamang ng Diyos kung paano dadalhin ni Solomon ang lahat ng ito. Dadating sa punto ng ating buhay, tayo magpapasya. Amen? Parang galit na yun. Number 2 na tayo. Galit na si Kuya. Ari, may hanggang alas 4 ng hapon. Okay lang sa'yo. Ano yung number 1? Kapag may talino, sinasabi na, sa Hilux kayo nakapokus. Yan. Okay, basta yan. Ang talino,
ay nawala. Ang talino ay maaari magdala sa mahusay na pamumuno. Nakakatuwa po pag ang anak niya yung matatalino. Nakakatuwa, kaninong apo yan? Kaninong anak yan? Pero pag ang anak mo yung lagi na napapasabit sa school, lagi napapatawag ng principal, kaninong anak yan? Pag matalino anak ko yan. Pag nakukulong sa school kaninong anak yan? Number 2 na po tayo. Seryoso ito pala taga San Jose. Ako'y magseseryoso na. Number 2. Tama ang magiging paghatol kapag may talinong mula sa Diyos. Judgment will be right when there is wisdom from God. Amen? Yan. 1 King chapter 3 verse 16 to 21. Pagkatapos may dumulog sa hari na 2 babaeng nagbibili ng panandaliang, alam na alam niyong iba Ang sabi ng isa, mahal na hari, sila po'y nasa harap na ni Solomon during that time. Kami po at ang babaeng ito ay nakatira sa iisang bahay. Nanganak po ako. At pagkalipas ng 3 araw, nanganak din ang babaeng ito. Wala po kaming ibang kasama roon. Batangas Isang gabi ay nadaganan po niya ang kanyang anak at ito'y namatay. Verse 20, bumangon po siya sa kalaliman ng gabi, samantalang ako'y natutulog. Kinuha niya sa tabi ko ang aking anak at dinala sa kanyang higaan at inilagay sa aking piling ang kanyang anak na patay. Kinaumagahan, bumangon po ako upang pasusuhin ang aking anak. Ngunit natagpuan ko na lamang napatay. Subalit ng pagmasdan ko pong mabuti, nakilala kong hindi iyon ang aking anak. Meron pong usapin dito ang 2 ina tungkol sa kanilang anak. So, kailangan talaga dito ni Solomon ang tamang paghatol. So, mapapansin po natin ang paghatol ni Solomon dito ay nakaugnay sa karunungan ng Diyos. Hindi po tayo basta hatol ng hatol. At wala tayong karapatang humatol. Ang Diyos lamang po. So, makikita po natin dito ang daing ng 2 ina na kailangan talaga nila ng tamang paghatol ng isang tagapanguna. Sa tingin mo ba matatapos yung kanilang gulo, yung kanilang sigalot ng 2 ina? Ang tiga-anak ko yan, hindi, ari iyo, patay. Siyempre, magugulo yan hanggang dumating ang times na sila'y mag-away-away na lumalim ang sitwasyon. So, kailangan talaga diyan, sa puntos na yan, ay may isang haring tagapanguna. Hindi magiging bias diyan si Solomon. Kailangan talaga natin ng matalino para ayusin. Yung diskusyon ng 2 inang ito, kung walang mamamagitan o hari na para humatol ng tama, hindi ito matatapos. 1 King chapter 3 verse 23 to 25. Tingnan niyo. Kaya't sinabi ni Solomon sa isa, sinabi mong iyo ang buhay na bata at kanya ang patay. At sa ikalawa, ang sabi mo na may iyo ang buhay at kanya ang patay. Following verse. Kaya iniutos siya sa isang kawal na kumuha ng isang tabak at dinala nga sa kanya ang isang tabak. Sinabi ng hari, hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa. Kung ikaw ang nasa senaryong yon, papayag ka. Hatiin ang batang are. Aring 2 ina yung nare, hatiin ang batang are. Sabi nung isa, akin na lamang po ang paa. Bakit ayaw mo ng ulo? Sawa na ho ako sa mukha na yan. So, ang dami. Sa totoo lang, itong usaping ito, kailangan talaga ng talino. Pinakuha ni Solomon ang kanyang tauhan ng tabak. Sabi, mapapansin natin lumabas ang tunay na ina na nagkaroon ng bagabag na puso at napasigaw. Sabi ni Solomon, hatiin. Ang sabi nung isang nabagabag na ina, huwag po kamahalan. Iyain na pong sa kanya na, pero huwag po ninyong papatayin. O hahatiin, mahirap yan. Ano yan, mangga? Kahit anong hitsura niyan, talagang kahirap. Totoo lang, hahatiin. Yung anak mong 12, yung isa hindi mo maibigay. Aray na lang po mahal na hari, may napakatamad sa amin. Lagi ng tanghaling bumangon. Aray na lamang po ang inyong hatiin, hindi mo pa rin kaya. Kaya sabi ni Solomon,
makikita po natin na lumabas ang katotohanan kapag tama ang paghatol. Huwag po kamahalan. Yung mga guilty, yain na lang, bahala siya. Pero yung mga may puso, ingat na ingat yan. So magiging tama ang desisyon kung tama ang paghatol. At makikita po natin sa ginawa yon ni Solomon. So hindi po madali. At ang paghatol po ito lagi ay may proseso. Kung sa ngayon po, kikilanin yung dalawang anak na yon, abay, kadami magagastos. Ipa-DNA. Kanino kaya nga itong bata? Di ba? Ngayon ang daming gastos. Pero kung mapapansin natin, sa matalinong paghatol ni Solomon sa dalawang ina, ang daling naayos at nung sigalot. Ay ngayon, ay kukuha ka pa ng witness, kukuha ka pa ng attorney, kukuha ka, magpapa-DNA ka, gastos pa. Dahil matalino, ang daling naayos. Kayo po ba'y may natututunan sa aking mga pinagngangawa din eh? So, mapapadali ang proseso ng paghatol. Mapapadali, basta may talino. Kasi hindi po naging bias si Solomon sa kanyang paghatol. Kasarap pag ang iyong anak ay matalino, di ba? Kasi po ako nung ako nag-graduate ng high school, sabi ng aking ina di mo yung iyong kaklase, kadami-daming medal. Ako po ikinukulit na gayon, bakit daw siya madaming medal, ako na may wala. Ako naman ito lang ang tanggap ko, hindi naman nga ako magkakamedal. Sa pagkatao ko ganamang ari, ako'y magkakamedal, hindi naman ako matalino. Tingnan mo, pabalik-balik sa stage, nagkakamdaming medal. Eh ako po inapuno na. Tingnan mo, ang dami na medal, ikiwala. Sabi ko, ina, yung batang yan, may pinagmanahan yan. Eh, paano gaho kami tatalino? Pang-ulam mo namin sapsap. Akin po pinag-aaralan ngayon, ayon sa aking abot ng aking kaisipan, talagang walang kakatas-katas ang sapsap. Paghahanapan niyo kami ng medal, ay Diyos ko puro de. Pero saludo pa rin ako sa magulang ko. Alam niyo kung bakit? Kahit ganon, at least, naitaguyod kami. Palakpakan mo ang magulang mo. So, nakakatuwa po pag matalino. Basta ang aking alam, kahit hindi ka matalino, pag ikaw ina kay Lord, ang Diyos ang bahala sa buhay mo. Ngayon po yung aking mga sinisiran, mga engineer po diyan sa Batangas, sila po yung sa ibang bansa na, sila po yung mga, alam yung aking ginagawa, yung aming preaching every Sunday, pinadadala ko po sa kanila. Hindi po ganun kabilis yun, kasi sila po yung nagtataka. Sabi sa akin, ba't kinatuto mag-preach? Sabi ko sa sagot ko, ay uwan ko nga. Kasi hindi alam nilang hindi po ako matalino. Pero sabi, bakit mo nagagawa mag-preach? Eh sabi ko, biyaya ng Diyos. Yung pong biyaya, yung po ang aking inilalatag sa kanila, kasi hindi alam nila ang biyaya. Sila kasi nakasandal sa kanilang intellect, sa kanilang alam. So, tayo ay sandal sa biyaya ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, nabiyayaan ka lang. Kaya huwag kayo magmamalaki, nabiyayaan ka lang. Baka nung magkasasakyan di ka na marunong lumingon. Kasi po, ako natutuwa po kasi nung last Sunday, guest po namin si Melissa Ricks. Sabi nga ni Melissa Ricks, hindi ko nga alam ang aking buhay kung bakit ako napapunta ng JA1. Ang gulo, dumating sa point na siya ay hopeless. Kasi ang daming mga pagsubok, walang ganito, walang trabaho, walang pera, as in, wala, pero may anak siya. Alam mo, nagpalakas sa kanya, sabi ni Bishop ay ito, kaya ka dinala ng Diyos dyan dahil may purpose ang Diyos sa'yo. Maglingkod ka lang, magmumukha kang matalino. Hindi naman pagdating sa langit, ikaw, valedictorian ka. Hindi naman sasabihin ng Diyos, ikay ganito ka. Hindi. Kumusta ang ibinigay kong buhay sa'yo sa lupa? Kumusta ang naging bunga nito? Baka ikikagaling-galing mo nga. Hindi po sa totoo lang, ang iniisip natin, pagalingan mag-preach. Yung anointed preacher, maging anointed preacher. Hindi na po sabi ni Bishop, ayaw ko na magagaling. Ang gusto ko may bunga.
Yang hindi magaling na simple lang na nasa likod mo, pagdating ng Sunday, ang daming kasama. Yan ang sasaluduhan ng Diyos. Diba? Ay biyaya ng Lord, dapat sa amin po doon may batang walang kaimik-imik, youth as in youth, pagkarigan nila ang na wala, hindi po siya masyadong maimik. Kami po'y nagtaka. Nung siya po'y magsama ng kanyang kabarkada, una po 17. 17, yung isang ang grupong karinig kanya agad. Sabi ko, walang maupan din ang mga matatanda ng iglesia. Alam ko yung ang matatanda ng iglesia, ang tawag po sa amin, MILF. Sino po dito mga MILF? Taas yung kamay. Yan. MILF means matatanda ng iglesyang lagi nasa front. Di tumawa. Hindi ko natatanggapin, late corny na yan. So ano ang naging resulta ng tamang paghatol ni Solomon? What was the result of King Solomon right judgment? Sabi po dito, sa naging tamang paghatol ni Solomon, nagkaroon ng paggalang at pagkatakot sa kanya. There was respect and fear for him. Yung kanyang mga nasasakupan, nagkaroon ng takot. Ay tama, katinti pala na ni Haring Solomon. Dahil sa kanya, nakita yung paghatol niya sa mag-asawa, doon sa dalawang babae, nakita nila, ay talagang sinasamahan ito ng Diyos. Di ba? So nahahayag din ang Diyos kapag tama ang paghatol. Ano pa? Napatunayan nila na sumasa kanya ang karunungan ng Diyos upang humatol ng makatarungan. God proved to be with him. Nakita ko. Alam nyo, iniisip ko po yun ay kung akin. At sa plaques ko, halimbawa ako'y pastor at may plaques din na nagbababag sa dalawang alayin yung hatiin at tapos ang pulong. Hindi talino talaga. Kakatuwa naman. Di ba? Pag tama ang paghatol, lumalabas yung katalinohan nagmumula sa Diyos. Mga lalaki magkaroon kayo ng Solomonic wisdom. Si Aida, si Lorna, si Pe. Ngayon ko po, akin pong iniisip, anong kayang ikinamatay ni Solomon? Sa 1,000 niyang asawa, anong ikinamatay ni Solomon? Yan ang hindi niyo alam. Ayon sa aking pagsusuri sa University of Massachusetts. Ang ikinamatay daw ni Solomon, nalito. Sino ba? Imagine 1,000. Ay, tanan yung akin isa-isa, hindi ko maunawaan. Ang lakas ng palakpak ng mga kalalakihan dito. Mukhang may pinagdadaanan dito. Kaya kayo mga girls, huwag kayong masyadong madaming suitors o manliligaw. Reb naman, ari po napaka-humble. Ari po naman talagang may pira. Wisdom din naman, kailangan matalino na rin tayo. Dapat yung manliligaw may pira. Yes! Baka naman kayo mga kalalakihan kayo nanliligaw at kayo pa ang pinalilibre ng inyong nililigaw ay utang na loob, mahiya-hiya kayo. Babes, sa McDo, nung nasa McDo na, bayar-bayar Hindi yung matalino. Hindi po yun mala Solomon. Kaya sabihin sa inyo kung sino siya. Mala isa sa disipulo ni Lord yan. So napakaganda kapag may talino, hindi nalilito. Kahit ang sitwasyon, kayang buhatin ng madalian. Kaya pag kayo po ay may pagdidesisyonan, kayo po ay mag-pray, Lord, ako po ay lito na. Kung ako po ba'y papunta sa abroad o ako'y papunta na sa kabilang bahay. Kasi may nagpa-pray po sa akin, sabi, paki-pray po. Sabi ko, pasaan ka ga? O po'y mag-a-abroad? Pa rin in-interview ko. Sa kaga mag-a-abroad? Sa Japan po. Oh, anong gagawin mo sa Japan? Nag-iisip ng isasagot. Magpapasaya po. Ano magpapasaya? Alam ko nang ibig sabihin. Anong gusto mong ipag-pray ko? Gumaling kang sumayaw? Ganon. Dapat hindi mo na ipag-pray. Dito, sa sitwasyong ganyan, kailangan mo ang karunungan ng Diyos.
Wala akong ipagpipray sa iyo. Hindi para humusay kang sumayaw doon. Gumiling-giling ka at maging the best ka doon. Hindi yung kalulugdan ng Diyos. Ito yung gagawin mo. Kung ang kalooban mo ang siya mong susundin ang sarili mo, hindi rin yan panghihimasukan ng Diyos. Yan pa rin ang masusunod. Pero, tandaan mo, laging may consequences yan. Kapag mali yan, huwag mo sisisihin ng pastor, huwag mo sisisihin ng Diyos. Yan ang gusto mo. Kaya pag may nagpapapray sa inyo, sister, pakipray naman. May manliligaw akong dalawa, parehas kong sasagutin. Bigyan mo akong katilanuhan. Ang tawag sa iyo, hindi ka maganda. Tawag sa iyo, swapang ka. Kakaingit naman pag madami manliligaw, diba? Yung iba ka dami manliligaw. Sa iyo, hindi maghuhuwiting, wala nagpaparamdam. Tatapusin ko na po. Anong oras na ga? Tanghalian na. Kaya palang aking tiyan ay medyo nag-a-alarm na ng pagkakaunti. Number 3, last. Kapag may talino. Magiging masagana ang buhay kapag may talinong mula sa Diyos. Sino ditong gustong sumagana? Sa lahat ng church na aking napuntahan, ito talaga ang nangyayari. Aking pong pinapalakpak ang magaganda, kakaunti ang pumalakpak. Yung may kaunting tiwala sa sarili. Yung mga pogi, kakaunti rin. Pero nung pinapalakpak ko, yung gustong yumaman, lahat nagtalunan. Sabi ko, ito lang matindi ang pangangailangan ng mga aray. kahit hindi totoong gumanda at pumogi, basta yumaman, ayos na. Di ba? Kakatuwa rin naman pag mayaman ka, di ba? Bakit itinuturo sa atin ng Diyos ang yumaman? Siyempre, pag may yumaman ka at ikaw, may sasakyan, hindi nakakahiya mag-invite. Hoy, sakay na. Yung iba, naalala ko, yung nag-post, nakagaling motor. Sabi sa babae, may kotse din eh. Sakay na, ate, dyan, sa kotse huwag kang sasakay, matraffic dyan, bla bla bla. Hindi ka sumakay. Kita yung una nung motor, parang big bike. Ito naman si babae, hindi nga sumakay sa kotse, umikot. Naku, makita yung big bike, ang dulo pala yung bisikleta. Kakamot-kamot yung nang hinayang. Sana nakasakay ako sa Mercedes-Benz. Nasakyan yung bisikleta ang dulo. Wala po ditong gayano ka. Nakakatawa. Akin pong iniisip yun. Talagang mga babae gusto talaga, ay nako. Life will be abundant when there's wisdom from God. 1 King chapter 10 verse 1 and 2. Nakarating sa pandinig ng reyna ng Seba ang mga balita tungkol kay Solomon, kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay. May kasama daw abay. Ano gayong abay sa Batangas? Di ba pag may abay magaganda yung abay, punong-puno ng kolorete ang mukha, yung pagandahan, parang siya ang ikakasal. Ang reyna ng Seba, may kasama po siyang mga abay, ibig sabihin magaganda. At may dalang katakot-takot na kayamanan. Wow! Mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. Ito pong reyna ng Sebang ito, hindi po siya naniniwala kay Solomon, which is napatunayan na po ito ng kanyang tauhan kasi nakita na nila ang tunay na talino ni Solomon. Nakita na. So, nung sinasabi ng mga tauhan kay Reyna, parang hindi naniniwala. So, napatunayan, puntahan nga natin si Solomon. At ito po yung dala. May ginto, may hiyas, may pamango. Ayun pong garin ng mga pamango, kamahal na sa SM. Pag nakapito kong gayon, ubus na. Lalo yung pamangong Fahrenheit. Yung daw Fahrenheit ang pinakamahal. Kasi pag nakabili ka nun, para daw ikilalagnatin. So at the following verses, nagulat po ang reyna kasi nung makausap niya si Solomon, nakita na reynang ito ang katalinuhan ni Solomon. Na sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Solomon, sabi na reyna, ito yung maganda. Tingnan nyo. Sabi ng reyna, purihin si Yahweh na naglukluk sa iyo sa trono ng Israel. Anong puntos? Dahil sa talino ni Solomon, pati ang Diyos na parangalan.
matalino, purihin ang nagluklok sa iyo. Purihin si Yahweh. Sabi ng reyna, ay di na lalong bibigyan ng Diyos ng talino si Solomon. At ngayon ko po na-realize, kapag daw ikaw ay matalino, ikaw daw ay madaming chicks. Ano naman? Huwag ho kayong maniniwala doon. Yan pong matatalino, yan po'y habulin. Ako po'y may kaklase nung high school, yung po'y, sabi, pag kami nagkaklase, pag kayong gailaan ng ballpen, papatak ang ballpen, lilimutin, maglalaro. Parang hindi nakikinig sa guro, hindi nakikinig. Babagsak. Basta tuloy ang kanyang ganon, hindi nakikinig. Ba't gano'n naman ito? Pag natanong ng maestray, alam. Kami namang tila bagang nakikinig kuno. Pag kami natanong, kakamot-kamot. Ay, matalino nga, aray. Huwag ka naman, di mananalo sa amin sa basketball. May kakaiba tayong talent eh. Sabi ko, ako'y natutuwa. Katalino. Nakakatuwa pagka ganun matatalino ang ating mga anak. Di ba? Kahit tayo. Sabi po dito, dahil sa paghanga ng reyna sa karunungan ni Solomon, saan kayo nakakita? 5 toneladang ginto. Ano naman, ay dump truck yan? Tanang dito ang ginto, inililibing yung may ngipin sa ginto, binabantayan. Pag umalis ang maglilibing, hinuhukay ang inilibing, kinukuha ang ginto. Ay ito, 5 tonelada. Anong puntos? Dahil narinig lang na reyna ang talino ni Solomon, nagdala siya ng ginto. At dito ko napag-aralan na kapag pala ikaw ay matalino, pagpapalain ka. Ito yung nakakalungkot kay Solomon. Si Solomon ay matalino. Si Solomon po ang nagsabi ng all things are meaningless. Lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Ito po yung napansin ko kay Solomon. Si Solomon po ay matalino. Si Solomon po ang pinakamayaman na nilalang ng Diyos sa balat ng lupa. Pero ang nakakalungkot kay Solomon, hindi na i-guide ni Solomon ang kanyang puso sa tunay na pagsamba. Si Solomon po ay nadala ng kanyang mga asawa na sambahin ang Diyos-Diyosan. Yun ang malungkot. Matalino ka nga, mayaman ka nga, pero pag hindi naingatan ang iyong puso, pupunta ka rin sa wala. Kaya mas sikat si Abraham at si Jacob. Kasi lagi silang nakapanig sa Diyos. Si Solomon matalino, pero nakakalungkot, sumamba siya sa Diyos-Diyosan ng kanyang asawa. Ay dami. Hoy babes, doon tayo sa Taal. Hindi, doon tayo sa San Juan. Doon tayo sa Meycaway, Bulacan, sasayaw tayo sa Ubando at tayo magkaka-baby. Ang daming ginawa ni Solomon ganon. Pero sa totoo lang, nasa puntos at nasa lugar na naging mali si Solomon. Ay ang talino ninyo. Lord, kung ako'y bibigyan ng talino, i-guide niyo po ako. Lord, kung bibigyan niyo po ako ng kayamanan, i-guide niyo po ako. Kasi pag hindi ka marunong o matalino, delikado ka. Kayo ba nandyan? Sabi po dito, posibleng dumaloy ang pagpapala kapag tama ang paghingi sa Diyos. Kasi ang Diyos ay laging panig sa tama. So, pumwesto ka sa lugar na dadaanan ng pagpapala. Kung gusto natin ng pagpapala, ang sabi dito, pumwesto ka sa lugar na dadaanan ng pagpapala ng Diyos, ang lugar ng kabanalan at pagiging maka-Diyos. Yung pala, ang daan para tayo pagpalain. Maging banal ka, ikaw ay mabuhay sa kabanalan at sa pagiging maka-Diyos. Sa totoo lang, sabi sa isang quote, utoy na rin yung quote na isa, makikilagay lang. Yan. Ang kayamanan ng planeta ay sapat para sa lahat. Pero kailangang marunong tayong pumesto o sumalok ng mga biyaya ng Diyos. Paano tayo maaambunan kung lagi tayong nakasilong kapag umuulan? So, paano ka tatanggap ng pagpapala kung ikaw ay wala doon sa lugar na may pagpapala? Gusto ba nating yumaman?
So ang pera ay hindi masasabing pagpapala kung walang karunungan ng hahawak nito. Hindi daw po masasabing pagpapala. Minsan po ang blessing ay nagiging curse. Kasi ito po sa totoo lang, ito yung reality. Nung ikaw, ang iba walang anak, iba walang trabaho, Lord, bigyan mo ako ng anak, bigyan mo ako ng trabaho, nung maibigay, umalis kay Lord. Alam na ng Diyos eh. Kaya hindi agad ibigay, pero mapilit ka, pinilipit mo ang kamay ng Diyos, so ibinigay sa'yo, nung tanggapin mo, umalis siya kay Lord. Pero itong iyong iingatan. Kasi lahat ng mahal mo at humahad lang sa iyo sa paglapit sa Diyos, pwedeng kunin ng Diyos sa isang iglap. Kaya kung may uunahin ka bago ang Diyos, mag-ingat ka. Kasi yung anak ko po, ang nagiging sanay, hindi ako makaten sa church, yung pong aking ganyan, yung aking pong ganyan, yung aking pong sasakyan ganyan, pwedeng kunin niya ng Diyos para walang maging sagabal sa paglilingkod mo sa Kanya. Napakasakit, Kuya Borgie. Yung mahal mo kinuha? Yes. Kasi gustong ipakita ng Diyos na siya ang pinakamahalaga sa buhay mo. Si Lord lang. Amen? Ito ha, pag kayo may Jeremiah 9:23-24, sinabi ni Yahweh, huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan, unang malakas ang lakas na taglay niya, ni ang mariwasa ang kanyang kayamanan. Kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat akong si Yahweh ang gumawa ng kabutihan, katarungan at katwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Jeremiah 9:23-24. Dapat po talaga, isaisip mo yan. Baka ikihingi ng hingi nung maibigay sa iyo, nalito ka. Ha? Last quote. Doon pala. Basahin natin na malakas yung may buhay. 1, 2, 3, go! Sabi ko, sabay-sabay, hindi kanya-kanya. Ako na lang, it's terrible when people have the money, power, charms, and influence to be able to afford their foolishness. Minsan, mabuti pa kung wala kang pera dahil hindi mo natutustusan ang iyong mga kabaliwan. Nakakakilabot daw pala yung taong may pera. At saka may kapangyarihan, at yung charm, yung pang-akit, yung lahat ikaw ay napapaibig mo lahat. Pati yung asawa na magbabadyong napapaibig mo. At ikaw may impluensya para gawin mo ang iyong kahibangan. Nakakatakot, nakakakilabot. So, sabi doon, minsan mabuti pa kung wala kang pera. Dahil hindi mo natutustusan ang iyong kabaliwan. So, magkaroon ka ng wisdom kapag may pera ka. Bumunot ka. Saan ko kaya ari ibibigay? Sa church o dadalhin ko sa balagtas? Kasi ang balagtas, medyo malakas-lakas na uli. Pagdating mo sa balagtas, sabi ng mga tao doon, "Hi, suke." Yari ka. Yari ka. Nakakaawa ka. So, sabihin mo sa katabi mo, partner, kapag may blessing, humingi ng wisdom sa Lord. Yan. Okay? Tumataas daw ang value ng pagpapala kapag ito'y mula sa Diyos at para sa Kanya. Okay? Ito yung maganda. Ang isang pagpapala ay nagiging tunay na pagpapala kapag dinala ka nito sa tama. Yan. Isa pa, meron pa dyan, ito isa pa. Ako'y tuntua kasi pa ako nakakabasa ng mga quotation. When God blesses you financially, don't raise your standard of living, raise your standard of giving. Tama, mali. Kung ikaw ay nabiyayaan ng Diyos sa pananalapi, huwag mong itaas ang antas ng iyo lang pamumuhay, kundi itaas mo ang antas sa pagbibigay. Amen? So, hindi, ay, ako'y mayaman. Ikaw na may kuripot. Di wala rin. So, ang pag-i-enjoy ng blessing ng Diyos is a way of worship. Kasi habang ini-enjoy mo,
Kasi habang nag-i-enjoy tayo, sinasabi mo, Lord, thank you for giving me this. Thank you for making me enjoy. You are really great and wonderful kapag ini-enjoy mo ang pagpapala ng Diyos. So huwag mong hayaang baguhin ng pera ang ugali mo. Masarap maging mabuting tao. So if the Lord's plans for you is to be prosperous, He has a plans for you to be productive. So share. Kung ang Diyos ay may plano sa iyo para ikaw ay pagpalain, so may plano rin siya na ikaw ay maging mabunga para mag-share sa iba. That's the tunay na pagpapala. Yan. So, tama ang pinili ni Solomon. Tama ang pinili ni Solomon. So, this is my conclusion. Pakikuhan nga to. Nakasulat ba dyan? Wala? Ay di wow. Hagyan, ako'y natawa. Ang tagal kong pinag-aralan yun. Conclusion. Hindi kailangan gumastos. Ito po yung sa tama ha, kasi tama ang pinili ni Solomon. Hindi kailangan gumastos ng mahal. Ulitin ko. Hindi kailangan gumastos ng mahal para kumain, para mabusog, para masarapan. Hindi kailangan bumili ng mahal na brands para magkaroon ng mahusay na gamit. Wala yan sa presyo, nasa mabuting pagpili. Palakpakan natin si Lord. Wala yan sa presyo, nasa tama yung pagpili. Let's bow our head and close your eyes. Lord, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pagbababa mo ng iyong mga salita sa aming kalagitnaan. Hiling po namin po, Panginoon, sa bawat salita na natanim sa aming isip at puso. Lord, ito'y magagawa namin, Panginoon, na pagpapakita, Lord, na kami na iyong mga nilikha bilang mga individual. Lord, kami, Panginoon, ay lalakad sa journey ng aming paglilingkod na mayroong katalinuhan at kapakumbabaan. Kaya, Panginoon, I pray and I declare, Lord, lahat ng narito, lahat kami magiging matalino, at lahat kami, Panginoon, pagpapalain mo sa lahat ng aspeto at magiging pagpapala kami sa iba pang mga tao. Sapagkat, Lord, ang tunay na dahilan kung bakit mo kami pinagpapala para kami maging pagpapala rin sa ibang mga tao. So, bigyan niyo kami ng puso at isip na ang aming hihingin ay makakapagparangal sa iyo. Salamat po, Lord, in Jesus' mighty name. And everybody shout! Amen. Isang the best clap of praise para kay Lord. Salamat po.